points of view, from Qatar to the world, for me and for you. Love, sex, career, health, life abroad. No topics off limits, no truth is ignored. Sometimes salty, sometimes spicy, always true. Real talk, spicy opinions, let the stories flow. So are you gonna spit it or spill? Tell us how you really feel. It's Kicks and Miller, keeping it real. Welcome everyone to our episode number 2. Yes. Welcome to Spit or Spill. My name is Miller. And I'm Kicks. Iyon, kumusta? Kumusta Kicks? Kumusta Sharika? Okay naman. Marami pa rin kaganapan around us here, Ito yung episode 2 natin. Yeah. Lag tayo ng 2 weeks dahil Yes. sa mga nangyaring kaganapan dito Correct. dito. Sa So, alam niyo naman kung nasa Middle East kami. Yeah. Madaming nangyari. Yun. What was our topic last week? Last topic wala. General. Oh, yeah. Kung We sino, just kung introduced sino ourselves. ako, kung sino ka, kung sino Yes. kung ano ang spit or spill. Yeah. Ngayon, maganda ang topic natin today. Yes. Ano bang topic today? ang topic today will be bakit natin diniditch ang Philippines? Bakit madaming Filipinos Yeah. na umaalis sa Pilipinas? Yes. Anong mga dahilan? Yeah. Anong mga reasons nila? Mm-hmm. Ah, Anong reason mo? Anong reason ko? Anong reason mo? Yeah. Anong reason nila? Yeah. Bakit ilan na ba? Ilang milyon na bang Wala sa Pinas. OFW? Yes, exactly. Ilan na bang Pilipino na from Philippine passport to another passport? Yeah. All right. Kino-consider pa ba nilang Filipino sila? Exactly. Diba? Yun lang ang pag-usapan natin today. Bakit natin iniiwan ang Pilipinas? Yeah. Ano ang makakapalit nito? Ouch. Ikaw ba? Ang naalala ko kasi last episode kung bakit ka umalis. Yeah. Pabigat ako sa Dahil- tatay ko. Dahil Pabigat ako sa tatay ko. Oo. Nangihingi pa ako ng pera. May trabaho na ako sa Pilipinas. So, ayun. Yun ang main reason ko was more for, to find opportunities abroad. Baka mas makakuha ko ng luck here. Lalo na pagdating sa better sahod. Kasi syempre then when I was in the UAE, so dirham yun versus sa peso, diba? So, isipin mo yung magkano sinasahod ko doon, tapos overtime, tapos ang dami mga deduction. So, and tax-free sa UAE o dito sa Middle East in general. So, I was looking for better opportunity doon abroad. At saka na rin, syempre, para makasama ko yung family ko. If I recall, baby pa yung bunso namin nun eh. So, dinala din siya doon siya basically lumaki. So, para magkakasama kaming pamilya. Diba? So, yun yung pinaka-main reason ko. Ikaw? madaming dahilan eh. Pero sige, himayin natin. Gawin natin anuhin natin yung history. Okay, sige. Wow, gusto ko yan. History ng Pag-OFW ni Miller. Hindi, history in general. History. Okay, sige. Kailan nag-start ang OFW? Okay, sige, Alright. sige. Based on my research lang naman to. Naks! Disclaimer. Lahat ng sinasabi namin dito, it's either opinion lang namin or nabasa somewhere Yes. or tinanong sa ibang tao. Hindi kami dito Mga experts Hindi kami and mga historians expert. and whatnot. Yun nga. In 1900s daw. Okay. 'Di ba? Alam naman natin na colonial tayo, 'di ba? Yeah, Na colonial tayo ng mga iba't ibang Lahi. bansa, especially Spain. Way back daw 1900s, nag-start na daw talagang magpadala or umalis sa Philippines ang mga Filipino papuntang US. Yeah. It
may term sila manong. Manong ang tawag sa mga Pilipino na pupunta ng US para maging farmer workers. Okay. Basically farm. Okay. Basically farm. Doon nag-start ang ang pag-alis ng mga Pilipino, iiwan nila ang Philippines para pumunta ng US. And then nung fast forward, si Marcos, si dating president yung tatay, 1970s, nagpasa siya ng batas, siguro napansin niya, ang daming umaalis, nagpasa siya ng batas na, yun nga, yung term ng OFW para magkaroon ng parang exchange of export. Imbis sa produkto yung ine-export, tao ang ine-export niya. Tao yung talino. Actually, hindi lang tao, no? Doon nag-start ang OFW. Wala. Okay. Yun yung term na OFW. OCW nga before, di ba? Pero Hindi ko alam. OCW, overseas. Overseas contract workers. Di ba? Oh, alright. Okay. OCW. Okay. So yon 1970s to 1980s, dyan daw Kasagsagan. nag-peak ang pag-alis ng mga Pinoy Okay. papuntang ibang bansa. Like, ang panahon na yan, mostly sa Middle East and US. Diyan nag-start yung 1970s, 1980s. Yung mga sinaunang nagsa-Saudi, mga sinaunang nag-start sa... Panahon ng tatay ko. Nag-start yung mga Pilipino sa Amerika. Okay. Yan yung time na yan. Yan yung time na yan. So, and fast forward again, etong taon na to, I think, correct me if I'm wrong, nasa 3 million Oh my. Okay. recorded Recorded, ha? na umalis na OFWs sa Philippines. Okay. I feel like it's more. Tingnan natin. Yun yung Diba? Feeling ko it's more parang Feeling ko lang. so yun ang history ng OFW. And nung 70s, 80s daw, nurses talaga. Nurses, engineers, yan talaga yung talagang Mga umaalis. skill sets. Umaalis. Na, Oo. okay. Naalala ko pa nga, kasi ko, batch 2004. Yung batch ko ng college, yan yung batch ng mga nurses eh. Okay. 2004. Yan yung sobrang nagboomang nursing kasi nga, Yeah. ang daming demand outside the Philippines. So, himayin natin ulit. Bakit nga ba umaalis ang mga Pinoy o yung mga kababayan nating Pilipino sa Philippines? Kung isipin mo, ang ganda-ganda lang Pilipinas. Andun lang family natin. Okay. Andun lang roots natin. Pero bakit natin pinipili na umalis? Isa-isa. Magbigay tayo ng 10 reasons. Hindi siya in order, pero kung ano lang yung mag-pop up sa mind natin based on our experience. Pera. Alright, number one, pera. Mas mataas ang sahod eh. Diba? Compare natin. Mag-ano tayo sa pinaka, hindi naman sa pinakamababa. Yung, ano bang tawag doon? Base? Basic? Mga domestic helper. Okay. Yung pinaka, may term eh. Basta sa mga domestic helper, mga DH, kung tawagin, mga angels, mga domestic helpers. Sila yung mga parang pinakamababa yata. Yeah. Pinakamababa ang Pero sa Philippines, sila? Mga college grads. Actually. Yeah. Totoo? Ano sila? Kasi yung mga kilala ko, Mga bachelors yan. mga kilala ko mga DH from Hong Kong, from Singapore, from Middle East. Mga sila housewife. Oh, okay. Regular housewives, yeah. Literal na housewife lang. Sorry, hindi pala lang. Yeah, Literal na yeah, housewife Yeah. na walang pinagkakakitaan. Yeah. Diba? Okay. So, pag pumunta sila ng Hong Kong, Singapore, or Middle East, Yeah. kano ang kikitain nila? Exactly. 30,000? Yeah. 20,000 pesos? Karamihan ng domestic helper from the
province. Tama? Ano ang 20,000, 30,000 Malaki no. sa kanila? Versus Diba? zero. Diba? Yeah. Yun, ikaw ba? I-compare lang natin yung sahod mo sa unang sahod mo sa pagiging OFW. Okay. Yung sahod ko sa Pilipinas, if I remember correctly, umaabot man ako ng 12 to 16, but that's with overtime. Tapos ang daming, 16, kaso ang daming deductions eh. So, I end up taking siguro 12 lang, 1,000. And ang title ko pa noon, may engineer sa dulo. Tapos dito, pagdating ko ng UAE, technical clerk, yung official title ko, yung pinakauna kong job dito. Pero ang sahod ko noon was 2,800 AED. So, approx nasa 50,000-60,000 pesos. 2.8? Times 50 na ba yun? Di, siguro mga 35 lang. mga 40. O, mga ganun. 40. So, times 3. O, Times tax-free 3. pa. Times 3 tax-free, di ba? O. Tapos nakikitira pa ako nun sa kasi wala akong binabayarang upa. Diba? So, you know, it's no-brainer na ipipiliin kong mag-abroad. Yeah. Diba? 2 shifts ako nun sa Pilipinas. Yun isa lang. It's an 8 to 5, 9 to 5 job. So, mas may free time ka pa to do all other rackets. I remember nagpa-part-time pa ako nun na siguro mga 250 per day na nag-usher sa, may malapit kasi sa aming stadium. So kapag may events, may per day doon na, bantay-bantay ka lang sa mga entry. Racket, no? Oo. 100-200 dirhams Oo, siguro yan per okay na day. yun. 3 hours Pakain lang yan, pa kami diba? nun. Pakain pa kami nun. So, you know, makakarami kapag hindi ka maarte. Totoo. Pero yun nga, hindi. Isa sa mga reasons kung bakit umaalis talaga ang Pilipino sa Pilipinas is, number 1, Pera, sahod. sahod. Compare natin, isang construction worker na kumikita ng 10,000 to 15,000 pesos, overtime pa yon. Okay. Pag Sa Pinas. nag-construction worker siya sa ibang bansa, which is, for example, Canada, or Mas mataas pa dun. mas mataas. Kasi, blue-collar job. Oo. Mas Ano yung mataas, di ba? ano nila eh. Dito sa Middle East, Canada, hindi ko kasi alam ang bigayan ng mga construction worker. Yeah. Pero dito sa Middle East, between 2,500 to 4,000 reals. Okay. Labors, ha? Okay. Tapos pagkain pa sila, di ba? Libre pa pagkain, libre accommodation. So, accommodation. nasa 50,000-60,000 Oo. pesos. Say. Diba? So, nagta-times 5 kumpara sa Philippines. Di ba? 10,000. Mag-commute ka pa. Mag-commute ka pa. Diba? Ayun, sa tingin ko, yun nga, pera talaga, sweldo talaga. Mga nurses, for sure, times 5, times 6, times 7 diba? ang equivalent niyan. Nung umalis ako sa Philippines, ang sweldo ko sa Philippines, nag-range ng 10 to 14. Oh, di ba? Then, ang unang offer ko dito sa Qatar, 7,000 reals. Oh. Ako, di ka nga 7. Ako, nagsimula ako 2.5. 7,000 reals. Diba? So, kung isipin nyo, ang laki talaga ng gap. Diba? Saan ka pa? Talagang, ano mo Comparing yung sa'yo na lang, from 5 digits to 6 digits. Hello? tatalikuran mo talaga ang No-brainer. tatalikuran mo talaga ang Pilipinas dahil wala eh. Yeah. andun yung Yung opportunity eh. yung Hindi term mo na magagrab masisilaw ka talaga eh. Exactly. Alam mo yung kahit wala kang plano, pero pag inoferan ka ng ganon, Go! G! diba? Parang, How teka, can you not, diba? kahit siguro kunyari sa Philippines ka, Makati ka nag-work, executive, entry level executive, 20,000. Sa ngayon 20,000 pesos ngayon Yeah. ang Minimum? income mo, Alright. Makati. Sobrang galing mo, gusto kang kunin ng competitor mo, offer ka ng 40,000, doble. Pero pag in-offer ka ng abroad, 80,000, 100,000, anong pipiliin mo?
Doon ako sa Di ba? 1,800, no? Di ba? Sa ibang bansa pa ako. Times 5. Ita times 5 ang current na sinasahod mo Yeah. sa Philippines. So, pera talaga. Kaya din mahirap bumalik. Kasi nang babalikan natin, yung makakabalik ba tayo anyways, for a later Kayo ba? anong reason ninyo? Anong reason nyo? Anong reason nyo bakit kayo umalis ng Philippines? Yeah. Maliban sa sahod, Sa sa sahod. pera, sa Yeah, non-tax na mga Yeah, bansa na benefits, country yeah. na Yeah. ano pa sa tingin mo? Siguro yung well, at least speaking for myself, isa sa reason. I mean, nandito na nga ako, we had a phase or we had plans before na magpunta pa ng ibang bansa. Mm. Diba? Nasa ibang bansa ka, nalilipat ko pa ng ibang bansa. For the passport. Okay. Yung, sad to say, alam mo yun, with the nationality change. Parang ganon. Gusto mo magkaroon ng Ibang passport. yung may term tayong Mas powerful na strongest Yeah. Sino ba ang mga strongest passport in the world ngayon? I don't know if I'm correct, pero nung nasa airline ako, ito yung mga Wait, define strong. Kasi ang definition ko, yung kayong pumasok kahit sa ibang bansa. wala Yun, ka ng ako visa, din. wala nang visa. Ayun. Visa on arrival ka lagi. US, UK, and Japan. Japan and Singapore. Yun yung madalas, at least nung nasa nasa airline ako na karamihan sa mga destinations is visa on arrival sila. US, Japan, Europe, UK, UK, Canada din. Canada, and Yeah. Australia. Australia din. Yeah. So, yung mga matatatag na passport. Yeah, totoo yan. Madaming OFW na umaalis ng Philippines for literal na migration talaga. Hindi lang Yeah. ba sa work. Yeah. Buong family bitbit. Dadalhin. Dahil nga, unang-una, greener pasture, Yes. yung work, ando na. Mhm. Tapos yung Benefits din yung- kapag ka na. yung security, Yeah. mas safe daw. Oh, yeah. Tapos education ng mga bata. Yeah. Yeah. may for mga the benefits may mga talaga. countries na free education diba? Until high school, 'di ba? Unlike sa atin, kung gusto mo magkaroon ng quality education, gusto mong magbayad ka ng magkano ang Big Four ngayon, magkano? 100,000 Yeah. At 100,000 least, yeah. per year, 150 per year na Per year gusto or per mong sem? I don't na gusto mo ng quality education. know. Yeah. So yun, mas pinipili talaga ng mga kababayan natin na umalis, lumipat, despite na mas masaya talaga sa Philippines kasi Yeah. ang dami mong pwedeng gawin sa Philippines, gimmick, out of town, Yeah. family. Beaches. Ang Diba? ganda ng natin. Ang ganda, Tourist ang ganda. destinations. Diba? Pero yun nga, Powerful kasi kapag may iba, yun nga, if you have one of those quote-unquote powerful passports, mamigam, pwedeng gawin. May bearing kahit na, di ba, sa work din, well, at least in my experience here sa Middle East, kahit na ang descent mo is like Asian or Filipino, pero if your passport is, I've had this experience before in a previous company na half Filipino and a different nationality, but because powerful yung passport na niya, syempre iba yung rate niya compared to me. yeah. Yep. Which is totoo naman talaga. Kapag nag-apply ang ka, lahi. iba talaga yung May bearing may eh. bearing talaga ang passport. May bearing Yeah, talaga ang passport. Yung nationality eh. So ayun, isang advantage din yun. And I guess isang reason why. Well, apart for the benefits na kapag ikaw national ng certain countries and you're a taxpayer, so you get so and so benefits, diba? Yeah. Mm-mm. Ano pa mga reasons? Ano pa? Pero anuhin natin, yung sa mga normal na OFW na yung husband lang yung umaalis. Ang pinaka reason talaga nila, gusto nilang magkabahay.
Usually ganun eh. Oh. Aalis ako, iiwan ko yung family ko. Ipon. Para Kasi makabiling bahay. gusto ko Mabilis. magtayo ng bahay. Oo. Gusto ko magtayo ng sariling Yeah. bahay. Yan yung mga reason kung bakit umaalis ang mga Filipinos. Goal nila talaga yun eh. Goal ng mga parang nila eh. Hindi ako Filipino. Goal eh. Goal natin yun eh. Ang goal kasi, I don't know sa generation ngayon, pero nung millennials kasi kami, ang generation namin, kahit nung yung ano ba yung pre-millennial, mga Gen X, I don't know. ano yan eh, ang goal ng mga yan is magtrabaho ka, mag-aral ka, tapusin mo pag-aaral mo, makakuha ng trabaho, makakuha ng sariling bahay. Yeah. Yeah, di ba? Yan yung goals natin. Yes. Ewan ko sa Gen Z ngayon kung anong goals nila ngayon. Travel. Pero yun nga, aalis ang mga OFWs para magtayo ng sariling bahay. Bahay. Yes. Minsan, Magkaroon ng sariling bahay. yun yung pangarap nila, minsan, dahil OFW ka, imbis na magtayo ka ng sarili mong bahay, nasisira ang bahay mo pa. Nasisira ang... Ayun. Pero different topic yan. It's a consequence. It's a different topic yan. Different topic yan. Pero yun nga, as a normal OFWs na kumikita. Kasi, sige, magbigay tayo ng range. Bakit? Ng range ng mga sahod. Ng mga sahod. Sa tingin mo, na sa tingin mo, entry level, OFW, magkano nag-range? Convert mo na sa Philippine peso. Ngayon? Kunyari, entry level, mid, tapos yung pinaka-high salary na natatanggap ng isang OFW. Yan ang hindi ko alam. I mean, I don't know kung may nag-offer pa bang I don't know, may anong minimum na ng companies ngayon. Hindi Ako, ko ang alam feeling eh. ko, based sa mga pagtatanong ko sa mga kaibigan natin from laborers, DH, okay. engineers, doctors, specialists, ang minimum talaga kapag lumabas ka ng Philippines, between 20 to 60. Okay. 20 to Pesos. 60 mga Okay, yeah. mga seafarers natin, ganyan. Ano yan? 20 to 60 Not or bad. 20 to 100. Tapos ang mid mo 100 to 200. Okay. Tapos ang high na yung 200 pataas na. Okay. Yan yung feeling ko. Hindi ko alam kung ano. Iano ko natin yan. I-research Okay, natin sige, yan. sige, Iano natin data. Yeah, I think so nga. Or Yun ganun din, yan, Yeah. Oo. That's okay. Kung ganun yung range, talagang Diba? sinong ayaw. Sinong ayaw. Umalis. Diba? Mas madali nilang ma-achieve yung goals nila, lalo na the bahay goals. The bahay goals. Kung isa lang kayo sa household, like usually it's the guy or the father, the head of the family who goes. What more kung dalawa pa kayo, like both parents, so edi mas mapapabilis. May mga consequences pero Yeah. yeah. And Part that's why being OFW. Pero sa mga susunod na episode natin, iaano natin yan. i-unwrap. Itatackle natin yan. Yes. And kaya din siguro I don't know, sa iba, I mean, choice naman nila yun if they want to bring their families or not. And it has its pros and cons. Alimbawa, mas makakatipid ka if you have the entire family here versus, you and your wife are here, tapos yung mga bata papadala mo sa Pilipinas or the rest of the iba-iba ng mga situations and scenarios why people choose to bring their families here or stay sa Pilipinas ang mas economical sa kanila. Ano pa? Sa tingin mo ano pa? Meron Ano akong pa? naisip eh. Ano? Yung mahirap maghanap ng work. Oh, is it? Sa Ano siya, Pilipinas parang ngayon? oversupply ng nurses, pero yung demand ng work hindi na bibigay ng government. Okay. Yung demand ng trabaho. Yan. Oh. 'Di ba before nag-shoot up ang batch natin, nag-shoot up ang Nurses. supply ng nurses. Yeah. Hindi nakapagbigay ang government ng work para sa kanila. Yeah. Saan sila napunta? Hindi ko alam. Saan ba? Call centers. Oh, Diba? Okay. Call centers. That time kasi boomang call centers sa nurses. Yeah. So kaya pala, okay. Diba? May kakilala ka bang nurse na nasa call center?
Wala. Wala. Yan. Feeling ko yan, hindi ilan lang, hindi na, yung demand ng mga work sa Philippines, hindi kayang I-sustain. yung mga Okay. upcoming na nag-graduate. Okay. Oh, Kaya, shucks. Kaya napupunta yung iba Sa ibang na linya option na talaga. hindi, okay. Na option talaga. It's either mapunta ka sa ibang linya or tumalon ka umalis iba. ka ng Philippines. Yeah. So kaya Mas lesson ng learned, huwag kayong sunod sa hype o sa kung ano yung quote-unquote in demand. Kasi lahat kayo magja-jump dun sa kung anong in demand. Parang ngayon, anong in demand ngayon? I have no idea. Something IT, computer, IT, AI related computer, and stuff like that. Okay. Diba? Before kasi, up to until pre-COVID, ang mga nurses, pre-COVID ang mga nurses, pagka-graduate nila, bago sila, syempre, ito yung pinakamasakit sa Philippines eh. Gumraduate ka. Tapos, mag-a-apply ka ng work. Ano yung requirement ng work mo? Hanapan ka ng experience. Ano ka ng Pucha, tinola? di ba? Hanapan ka ng experience. Minimum 2 years of experience. Wow. Fresh grad po. Saan kami hahanap Fresh ng grad po ako. experience? Paano po ako magkaka-experience? So, anong ginagawa ng mga nurses? Alam mo bang, ang tawag dito, napagsasamantalahan pa yung mga graduates natin. Yeah. Kasi, nursing student, gumraduate. Dahil gusto nila mag-experience, sila yung nagbabayad sa hospital. Oh, really? Para mabigyan sila ng experience. Oh, okay. Ganon. Sila magpo-pro bono siguro sila, mag-volunteer binibigyan sa ng, mga ano. sila yung Okay. bibigyan ng, or yun nga, nag-pro bono sa mga government. Diba? 1 year kang nagtatrabaho ng walang sweldo, Walang sweldo. para lang mag-gain ka ng experience. Diba? Ayan yung mga gaps na kailangan pag-aralan ng government natin, kung sino mang department ang niyan. In charge dyan. Ang in charge dyan, feeling ko ang in charge dyan is labor talaga eh. Okay. DOLE. Yeah. DOLE. Kasi nga, kailangan mapag-aralan natin kung ano ba talaga. Kailangan yung upcoming na graduate, pag-graduate nila, Kahit ando na paano agad yung placement. demand. Yeah. Ando na agad yung demand. Kesa mapunta sa ibang linya, sayang naman na pinag-aralan. Or the worst, O hindi mura magpaaral ba? nabaltaan mo ba yun? Pre-COVID din. Dahil nga, walang kasi ang example kasi talaga natin, nurse eh. No. Mga nurses kasi sa tingin ko, Philippines talaga, quality ng nurses. Ang, ang taas ng kalidad ng Yeah, I pang think talaga. so too. Dahil nga, walang demand ng pagiging nurse sa atin. May mga ibang bansa, especially Europe, parang third year pa lang, student ka pa lang, o-offeran ka na, dito mo natapusin yan, para, dire-diretso ka na. May mga ganong na. So, Okay, that's So, good. so anong pipiliin mo, di ba? Yeah. Magpakaburyong ako dito, magpaka dakila ako bilang Pilipino dahil bla bla bla. Kailangan ko munang mag-give sa Yeah. Philippines. Pero andyan yung offer. Offer ka ng Europe na, third year ka na. Dito mo natutuloy, dito ka nag-graduate. May trabaho ka na. Instant, di ba? So you can really bring them. Yeah. no? Yun, Sign of sa tingin ko, yun yung mga dahilan. Sweldo, gusto mo magkabahay, mababa ang demand ng mo doon, ng kung ano mang course ang tinapos mo. Ano pa? Sa tingin mo, ano For pa? the passport, ano pa? Education, family mo, gusto mo Yeah, ng... yung mga benefits. Oo. I mean, ako personally, I really don't mind paying taxes as long as I see something or I get something out of it. Siguro yung iba hindi nila nakikita kung ano yung naibabalik sa kanila sa Philippines. Pero I'm pretty sure meron naman, hindi lang ganun ka. Pero it's not unlike in other countries kasi na you really, may paaral, may healthcare system, etc., na mapapakinabangan mo din. Kaya nga. No comment sa Pinas. Joke lang. Pero
Hindi eh. Kailangan natin mag-comment sa Philippines. Yeah. Ngayon, hype ngayon sa Philippines, ang mga generations ngayon, ang Gen Z ngayon, ang hype sa kanila ngayon is Australia and New Zealand. Yeah. Yeah. Kasi nga, ang generation nila gusto Chill. laid back eh. Yeah, it is. Balita ko lang, sa Australia daw, laid back, medyo laid back. New Zealand, medyo laid back. So, doon Lalo New Zealand, may tao ba doon? Sabi, doon nagpupuntahan puro ng mga doon. Gen Z ngayon. Doon nila target, doon nila goal. So, ganun pa din. Kasi nga, laid back eh. Sa ngayon sa Philippines, kunyari from Laguna ka, and then, ang work mo Makati, 8 o'clock ang work mo, kailangan mo ng at 3 least oras? 2 to 3 hours para lang makapuntahan ng office mo. So, ano oras kagigising? 4 a.m.? Tapos dadating ka sa Makati ng 7, 7:30? Sa mabagal kumilo, sa mga 3 a.m. pa lang, kikigising Diba? na ako. Diba? Eh, hindi naman, first job mo, graduate ka, hindi ka naman agad magkakaroon ng kotse. At Exactly. kahit may kotse ka, traffic pa din. So, feeling ko isa yan eh. Isa yan sa mga dahilan, quality of life. Yes. Quality of actually, life. Yeah, quality Ang of daming life. engineers na pumuntang Singapore. Kasi yeah. Singapore, nakita mo naman, Ibang na-observe naman lifestyle natin yung transpo Yeah. system ng Singapore, diba? Tsaka very convenient din na, you know, kung may greener pasture na malapit lang versus, if you have to go to the Middle East or sa Pilipinas, ayun, Singapore lang malapit. Pwede kang umuwi-uwi. Pwede kang umuwi. Diba? Oo. Madali lang. So, yeah, the lifestyle. The lifestyle, the quality of life. Yan talaga yung ayan ang dahilan din kung bakit. Kasi ikaw, Kix, nung umalis kasi ako, ang goal ko 5 years. 5 years lang. Hindi nga eh, 2 years lang. 2 years lang ako dyan. Balik ako. And na-experience mo yung quality of life. 20 years na ako. 2 years. After 2 years, 5 years lang. Yeah. 5 years lang, uwi na ako. After Diba? 5 years. 10 years. 10 years. Promise, 10 taon lang. Tapos uwi na ako for good. Promise, 10 years. Na-reach mo yung 10 years. Pucha, saan magandang country maliban sa Pilipinas? Maliban dito, anong country pa ang kayang tapatan kung anong meron tayo ngayon dito? Ganon ka din ba? Yeah. Ako din, actually, wala akong sinet na after 5 years, 10 years. No. Because I've seen yung quality of life in the region. I don't mind staying longer. Pero of course, may points na, okay, may mga, like, kapag hindi maganda ang sitwasyon na uwi na lang, ganyan. But then, you realize, pag umuwi ako for good, meron bang ganyan-ganito, okay, wag na, dito na lang. Diba? It's not bad here naman. Actually, this is my second home. I've been here 20 years na this May. May 6, Actually, anniversary ko as OFW. Minsan, yung sabi mo, second home. Yeah, Minsan it nga, is ito my na yung second home home. natin eh. Diba? Nakapag-bakasyon ka ba sa Philippines na hindi ka nakakatulog ng maayos? Kasi namimiss mo yung kama mo dito. Okay. Namimiss ko yung lamig. Di ba? Yeah, parang, Kasi hindi ka doon pwedeng magdamag na kabukas sa Diyos ko, Lord. di ba? Oo. Kaya, yeah. Yun nga. Kaya malapit ako personally, malapit sa puso ko ang Middle East. Kasi halos dito na, half of my life na dito ako eh. Like, almost straight after uni. Sa mga susunod na episode, we'll try to engage sa mga nakatira sa Canada, nakatira sa US, nakatira sa Australia. Tanong lang natin sa kanila kung kumusta Kung yung same din ba ang experience nila kumusta yung sa lifestyle Middle nila East? doon. Tapos bakit nila iniwan ng Philippines? Nakuha ba nila yung kasi? Yung gusto nila. Yung gusto nila. Ako ba natin ang gusto natin? We'll see. I think, kasi hindi naman tayo ilang years ka na? 20? 20 next month. 20 years ako next Pa 15 month. ako dito. Pa 15 years. Oh, wow. Oh, my gulay. Inugatan na tayo diba? dito. Tapos, And I still like it. Do you still like it here? Oo naman. Oh, okay. Oo naman. Ako din eh. Diba?
Yun, sa tingin mo, ano pang mga natakil natin? Sahod, salary, quality of education, kaya mo natin dinadala yung mga anak, Yeah. gusto magkabahay, Gusto magka-passport, gusto ibang lahi. gusto magkaroon ng, gusto mag-migrate, talagang Yeah. lipat talaga ng Oo. bansa. Ano pa ba? Mababa yung demand ng ano mo Yeah. doon, ng na yung line ng work mo. Yun, I think basically ano talaga ano talaga sa chiching, sa pera. Yes. Doon Yeah, talaga ultimately. doon talaga mapupunta Yeah. yung I think number one talaga, pera talaga. Yeah. I have a question. If sa Pilas may ganitong opportunity, kung mapapantayan, ano lang, wishful thinking lang, I guess. Kung may opportunity or halimbawa yung opportunity and maybe the benefits that we get from working abroad, if those were available sa Philippines, would you have gone? Would you opt to go abroad pa rin? Feeling ko naman kung that time, bata kasi tayo nun eh. Pero kunyari ngayon, Yung sahod mo ngayon, yung benefits mo ngayon, if these things would be offered sa'yo, pero sa Pilipinas, would you go back home? I might consider, pero dahil nga matured na tayo, matalino na tayo, iaano mo pa din babalansehin mo pa din traffic, Yeah. quality Politika. quality Oh ng my God. ng life, quality ng food, Yeah, the food, hindi ako fan. tawag dito, yung safe pa ba? Yeah, safety. Exactly. Ano ba, kagaya ngayon ang iniisip ko, in the next 10 years, sino ang magiging leaders sa Yeah. Philippines? Yeah. Worth it pa ba na, ano bang To topic continue ngayon? to be Last year, September, DPWH flood control issue. Until now, hindi pa din nakaklose in the next 10 years, sino ang papalit na presidente? Okay ba pag tiningnan mo? Anong plano nila sa bansa natin, sa being Filipino? Going back to the question, may mga kaibigan tayo, may mga family tayo na nandun, nagsusurvive naman sila Pero hindi, paano ba? May compromise. I think, depende sa Yeah, sa diba? mindset mo So, ibig sabihin, May mga- hindi na lang pera ang magpapabalik sa'yo sa Pilipinas. Hindi na lang pera. Kung yun yung initially the main reason why we had to leave and opt for working abroad and seek greener pasture, ika nga. Pero yun ang hindi magpapabalik sa atin sa Pilipinas if that is offered. Wala to you. na, hindi na. Yung safety din, buti na mention mo. Yung safety, ako takot na takot Safety, stability din, I guess ng government. stability ng government. Tapos depende pa. Kunyari, offeran ka sa Manila. Ay, Or- Taga Laguna. Or offeran ka, province. Provincial Siyempre, rate. ano din babalansehin mo din. May offer ka province, same. So, balance province. City boy. City boy ka. Di ba? Madaming kailangan i-consider. Yeah. Hindi na lang Diba? hindi lang the pera and the benefits. Yeah. Parang siguro kunyari ngayon, baliktarin natin yung question. Kunyari nasa Philippines ako ngayon. Ngayon kung ano yung kinikita natin dito, yun ang kinikita natin sa Philippines. Sanay na tayo sa sistema ng Philippines. Maganda yung kita natin, maganda yung income natin. Offeran ka ng abroad times 2. Oo. Without batting an eyelash, I would take it. Times 2. Anong I would go. anong Hindi ako plastic. Sayang. Pero okay ka na. I mean, okay ka sa Philippines. Still. Kayo ba? Yeah.
Kunyari, kailangan natin kumausap ng nasa Yeah. Philippines. Oo. Feeling ko kailangan. Baka kasi sabihin nila one-sided tayo. Oh, well, eh. yeah. Sige. Oo, Mag- kasi may mga kaibigan mag-ask naman tayo. tayong successful doon. Actually. May mga kaibigan tayong okay doon. Yeah. May bahay, may 2-3 cars, Oo. nagpapaaral sa Sana private all. school. Pero, Hindi pa din I don't Diba? know. I just don't see myself settling down. Right now. Pero Ask me sa in a ti- few years maybe. sa tingin ko kailangan natin kumausap Yeah. ng People tao from sa different- Philippines na baka kasi sabihin nila tong podcast na to. Yeah. Or ibang One-sided OFWs naman, from oh. different countries. Okay. Sige. Tapos, itong podcast kasi na to, sa ngayon, pag-usapan natin yung mga OFW, success stories, Yeah. pati yung mga failures natin. Yun. Ano pa? Sa tingin mo? I think yun lang ang meron pa ba ibang reason? You think? Ako, in general, umaalis talaga ang Filipino sa Philippines dahil mas malaki yung offer, Mhm. dahil wala silang makitang opportunity sa Philippines. Yeah. And then, greener pasture talaga. Yeah, greener pasture. Greener Kahit na pasture disyerto pa na wala masyadong greenery. Diba? Greener pasture pa rin. Then, quality of life. Yeah. Quality of life. Sabi nga nila, kung gusto mong makita ang kabulukan ng sistema ng Philippines, Oh, no. yung mga hindi pa nakakalabas ng Philippines, Labas kayo. try nyong lumabas. Kahit bakasyon lang. Bakasyon kayo ng Singapore, bakasyon kayo ng ano ba, Hong Kong, Yeah. Taiwan, Kahit Hong Kong actually. Japan, Korea. Yeah. Tapos, And you'll see. observe nyo lang yung transpo and yung Hindi lang sorry yung- to say, yung discipline Disiplinado. ng ano. You know what? I've seen this with in other videos. They say na ang Pilipino pag nasa ibang bansa very disciplined, pero sa sarili nilang bansa hindi. Teka sa ulo hindi sumusunod sa mga rules and whatnot. Sobra. Diba? Sobra. Ewan ko ba, malalim kasi pag pinag-usapan natin yung Yeah. yung pagka-discipline ng Pilipino. Kultura kasi talaga, culture yeah. talaga eh. Wala lang silang choice sa ibang bansa because they have to, otherwise they will lose Oo. whatever they have there. Meron akong friend from here sa Qatar, nagkaroon siya ng opportunity sa Australia. Nag-Australia siya. 3 years siya sa Australia. Pero Bumalik. pinili niya ang Philippines. All right. Okay? Nag-Qatar siya. 1 year siya dito. Tapos nagkaroon siya ng offer ng Australia. Bit-bit ang family. Migration Okay. talaga. Yeah. Kaso nung 2-3 years nila doon, sabi niya, ayoko. Yeah. Sa Philippines. Tinanong ko bakit. Andaw. Puso. Mahal niya ang Pilipinas. Okay. Tapos, ang tawag dito, nag-work siya sa Philippines. Sabi niya, na-experience ko ang Qatar, na-experience ko ang Australia. Magpapaka-straight ako. Dito sa Philippines, straight after few months, tawag. Tangina, hindi ka pwedeng lumaban ng patas dito. Hindi talaga. Pag lumabang ka ng patas dito, magugutom pamilya mo. Exactly. Pero andun pa din siya. Andun pa din siya. Bilib ako doon sa taong yun. Pinagpalit niya ang Australia. Yeah. Bumalik sa Philippines. Masaya naman siya. Nagbabike, nag-work. That's good. That's good. Yun. Okay. Kanya-kanya talaga Kanya-kanya eh. Kanya-kanyang goals, mindsetting. Kanya-kanya. And speaking of goals, ang next episode natin, may ano tayo, ang tawag Guest dito. speaker? May guest speaker tayo. Itong guest speaker natin, every Okay. month, nandito siya. Okay. Uupo talaga. Pag-uusapan natin ang OFW, pagiging OFW, and yung number one na Reason kung bakit tayo umalis. Pera. Yan ang pag-uusapan Ayan, natin. Gusto ko yan. Usaping pera. Abangan nyo yan. Monthly, nandito siya. Upo siya dito mismo, upo siya. Pag-uusapan natin ang pagiging OFW and pera. And then, Money management. itatry din namin mag-live para makita namin yung questions nyo. Pero in the next episode, hindi muna kami naka-live. Pero sa mga susunod na month,
niya Yeah. as a guest speaker. We'll Subukan do natin live. mag-live Yeah. and hopefully makakuha tayo ng mga questions coming sa mga nanonood ng podcast na to. So you can And ask please, us. follow nyo Sa itong socials, sa, we're on TikTok, itong Spotify. sa Spotify yung podcast namin para ma-reach natin yung yung kailangan makapakinig and hopefully may matutunan Share kayo nyo. sa mga sa mga topic namin. Sa ngayon, yun lang muna ang pag-uusapan natin and sana kayo next na sa mga susunod gagawin nating medyo spicy ang mga topic. Uy, gusto ko Spicy. yan. OFW problems naman. OFW, anong mga failures ng Ano mga yung magiging OFW. guest natin next? OFW kabit ng mga OFW. Ay, Madami dyan. Ay, sorry. so yun. Both babae and lalaki. Ano yan? Both babae and lalaki. Bakit ka hindi na babae ang makabit Meron kayang papayag na mag-guest siya na Tatry ko. siya? Convince ko. Uy, merong iba na proud to be. Legally kabit? May iba na proud to be one, no? And they don't mind. Parang saya, no? Sayang pag-usapan nun. So yun. Siya? Yun na muna tong episode na to. Short lang muna kasi yun nga 2 weeks kaming nabakante. Yes. Hopefully magtuloy-tuloy na ang Yes. magtuloy-tuloy na yung Yes. yung pag-uusap ng kung sino mang dapat mag-usap ng mga bansa sa Yes, para I wala really ng hope war. so. Okay na yung flow ng Buhay ng natin fuel dito. natin, ng gasoline natin, ng diesel, ng LPG, ng yun, yung Strait of Hormuz ba yun? Kailangan ng buksan. Yes. Yun. Bukas naman daw yun. Too specific. to very few people. So, sa ngayon, yun muna ang topic natin and please like and follow itong And share. podcast namin. Yes. And if you do have any questions, just comment lang po. Alright? Yan, some people spit the facts Some people spill emotions. and my name is Miller. And I'm Kix. See you next episode. Bye. Bye. Two different voices, fresh points of view from Qatar to the world, for me and for you. Love, sex, career, health, life abroad. No topics off limits, no truth is ignored. Sometimes salty, sometimes spicy, always true. Real talk, spicy opinions, let the stories flow. So are you gonna spit it or spill? Tell us how you really feel. It's Kix and Miller keeping it real. From wisdom and truth grounded and clear, to humor and heat with confidence and zeal. We offer the balance for every expat's plight. Your monthly mukbang Friday shining ever so bright.